ay sa mainunawang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. John 5 verse 24, sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan or eternal life. Okay, sa previous verses, sinabi ng Panginoon na kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak, si Jesus Christ, ang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Sinabi ng Panginoon, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa nagsugo sa kanya. Ang ibig sabihin na ang hindi tumatanggap o kumikilala sa anak ay hindi rin tumatanggap or kumikilala sa Ama. So kung kinikilala natin or pinararangalan natin si Jesus Christ, gayon din naman, kailangan kilalanin din natin ang Diyos Ama sapagkat ang Ama at ang anak ay iisa ayon sa John 10 verse 30. Kaya't sinabi ng Panginoong Hesus na ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Okay, ang ibig sabihin ng nakikinig sa salita ng Panginoon, ito'y ang mga tumatanggap sa kanyang mga utos at tumutupad nito ayon sa John 14 verse 21. Ito ang mga taong sumusunod sa mga itinuturo ng Panginoon na nasa Holy Bible. Okay, sinabi mismo ng Panginoong Hesus na ang nakikinig sa kanyang salita at nananalig sa nagsugo sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay. Ito'y buhay na walang hanggan mula sa kamatayan. Itong kamatayan ay ang kaparusahan o kahatulan ng Diyos dahil sa kasalanan. Okay, ang buhay na walang hanggan ay tatanggapin natin ito habang buhay pa tayo dito sa mundo, hindi pagkatapos mamatay. Kung nakikinig tayo sa salita ng Panginoon at nananalig sa nagsugo sa Kanya. Iyan ang katotohanan na nasa Holy Bible. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos or gift sa bawat mananalig sa Kanyang anak na ating Panginoon. Iyan ay dahil sa napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya't mahalaga na matanggap ng tao ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan bago siya pumanaw upang hindi siya hatulan sa araw ng paghuhukom. Tulad ng sinabi ni St. Paul sa Romans chapter 8 verse 1 to 2 na hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Jesus Christ. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa ko kay Jesus Christ. Okay, sa John 17 verse 3, sinasabi din na ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ang iisang Diyos at si Jesus Christ na kanyang sinugo. So, ang kumikilala sa Diyos, Ama at sa kanyang sinugo na si Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan o parurusahan. Ngunit ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon ay parurusahan sa araw ng paghuhukom ayon sa kasulatan. Sinasabi sa John 3 verse 36, ang nananalig sa anak, si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos or wrath of God, ito'y ang kaparusahan or judgment ng Diyos sa mga taong hindi tumatalima sa kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Kaya't pagdating ng huling araw, ito'y ang araw ng paghuhukom. Ang mga nananalig kay Jesus Christ ay bubuhaying muli sa araw ng pagkabuhay ng mga patay at sila'y mabubuhay magpakailanman tulad ng sinasabi sa kasulatan na tayo'y matutulad kay Jesus Christ. Sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 20 to 21 na si Jesus Christ, ang totoo, si Jesus Christ ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ito yung mga patay na nananalig kay Jesus Christ noong sila'y nabubuhay pa. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, ito'y sa Adan dahil sa kanyang kasalanan, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay dahil sa isang tao, si Jesus Christ, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. So kung si Jesus Christ ay nabuhay at
Kung si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw, gayon din naman, bubuhayin din tayong mga nananalig sa Panginoon sa muling pagkabuhay. Bubuhayin tayong muli ni Jesus Christ sapagkat binigyan si Jesus Christ ng kapangyarihan ng Ama upang bumuhay ng mga patay. Iyan ang kapangyarihan ni Jesus Christ dito sa lupa, ang bumuhay ng mga patay. Si Jesus Christ ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman ayon sa Revelation 1 verse 18. Gayon din naman, tayong mga nananalig kay Jesus Christ, dahil sa ating kaugnayan kay Jesus Christ, mabubuhay din tayo magpakailanman kasama si Jesus Christ na ating Panginoon.